Amen. Hallelujah. Magandang umaga mga kapatid. Batiin naman po natin yung mga katabi natin ng magandang umaga. Yes, good morning. Good morning din po sa ating mga kasama po online at sa mga magsistream pa sa mga susunod na oras. Ayan, kung may mga bagong mukha po sa ating paligid, ngitian po natin sila kung di po tayo makaikot. Ngayong pong araw na to, we will declare yung great power, great grace, and provision ng Panginoon. Alam niyo po ba yung provision ng Lord sa atin? Hindi lang yung mga material na bagay, yung mga pagkain natin sa araw-araw. Ang greatest provision po ng Panginoon sa atin. Hindi maiko-compare sa kahit anumang provision o kahit anumang mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Yung the best na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya po ngayong umaga, ngayong pong araw, let us declare Jesus. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Dahil kami ay iniligtas mo, kami ay inihaahon mo sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Kaya hayaan mo, Lord, na sa araw po na to, i-celebrate ka namin yung kabutihan mo, yung greatness mo, yung power mo, yung grace mo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. I was buried beneath my
shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn. Thank you, Lord. Till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my turn till I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of that darkness, into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of that darkness, into your glorious day. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all I know. The old day knew Jesus when I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Oh Lord, thank you, Jesus. I needed rescue, my sin was heavy, my chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, 'cause when you call my name, I ran out of that grave, out of the darkness, into your
sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. O Diyos, maghari ka, Panginoon. Ikaw lang, Jesus, ang aming Diyos. Hallelujah, purihin ka. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laas. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan,
ang pagsamba, ang pagpupuri, kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Sige, pwede na po tayong maupo. Hallelujah! Thank you, Jesus. Sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba ngayong umagang ito ay dadako po tayo sa ikalawang bahagi. Actually, ikatlong bahagi kasi ang una po ay meron tayong corporate prayer, then we have the praise and worship. And this time, tayo po ay dadako sa breaking of bread. No, sa pagpuputol-putol po ng tinapay. O, sa iba ay Holy Communion, no, ang tawagin. Dito po sa ating church, no, sa Church ng Panginoon, dito sa Dako ng Balite, we practice open communion. Everybody is welcome, or everyone is welcome to participate and partake dito po sa napakahalagang gawaing ito ng ating pagsamba sa Panginoon. Ano? At hayaan niyo po na basahin ko sa inyo, kung meron po kayong mga Bible, you can also read with me, no? At pwede niyo pong buksan ang inyong Bible sa unang mga taga-Korinto or 1 Corinthians chapter 11 at babasahin po natin, tayo po yung magsisimula sa verse 23 at sa mga sumusunod na verses. At sabi po diyan sa verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot siya ng tinapay. Sa verse 24, sabi po diyan, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Verse 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay ipinahahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datatpwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito ay marami sa inyo ang mahihina at masasaktin at hindi kakaunti ang mga natutulog. So napakalinaw po na sinasabi ng Scripture, mga kapatid, na ito pong mga bagay na ito, it symbolizes yung body of Christ and the blood of Christ na siya pong ipinagkaloob para po kanino? Sabi po sa binasa natin, para sa atin. Para po sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya po ang warning dito, kung tayo po ay hindi naniniwala dun sa katotohanan na yon, we can skip taking these elements. Sapagkat mayroon daw pong hatol sa mga tumatanggap nito na walang pananampalataya dun sa katotohanan na pinatutungkulan nito. Kaya napakahalaga po that every time we do this, ay nare-remind po tayo nung reason, nung kadahilanan sa pagsasagawa po natin ito. Again, this is not just a simple ritual o hindi dahil nakagawian natin, kailangan natin itong ilagay sa bahagi ng ating pagsamba, kundi ito po ay instructions mismo ng ating Panginoong Hesukristo. And this is something na dapat po binibigyan natin ng pagpapahalaga every time we do this. Kaya po sa pag-take natin ng tinapay na ito at ng sarong ito, patuloy po nating saya sa atin, gaya po ng sinasabi ng Scripture. Patuloy po nating ihanda ang ating mga sarili. Patuloy po nating saya sa atin ng ating mga sarili. At sa pananalangin natin, ay maging handa tayo sa pagtanggap ng mga bagay na ito. So malinaw po ba sa atin? Tanggap ba na? Iyon yung mga tanong. Do I really accept and by faith believe
na ang ginawa po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. Amen? No? Kung naniniwala po tayo, no, samahan niyo po, sama-sama po tayong manalangin at talagang muling ipagpasalamat natin ang katotohanan na ito sa ating Panginoon Diyos. Na tayo, we are doing this as a declaration of our faith, no? Na dahil po sa kanyang pagkamatay sa krus, we have been saved, no? At tayo po'y naniniwala din, gaya ng sinasabi ng Scripture, na siya'y muling magbabalik para sa atin. Tama ba? No? Again, sige po, tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, sa umagang ito ay binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Panginoon, itinataas namin ang ostia at ang sarong ito na sumisimbolo po sa inyong dakilang sakripisyo para po kami ay magkaroon ng tunay na kaligtasan na nagmumula sa iyo, Diyos. Salamat po sa iyong banal na dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo na naghuhugas po ng aming mga kasalanan, O Diyos. Na dahil po sa ginawa niyong, sa dakilang gawa niyo na ito, nagkaroon po kami ng pagkakataon na manampalataya sa iyo, maniwala sa kapangyarihan ng natapos mong gawa sa krus at magkaroon po ng living hope na muli kayong babalik at kami po isasama sa iyong kaharian for eternity, O Lord God. Lord, sa pagtanggap po namin sa umagang ito, nawa ay matagpuan niyo po ang aming mga buhay na kalugod-lugod sa inyong harapan, na karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na ito na merong pananampalataya sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Muli, ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Pwede na po nating i-take ang ostia at ang saro. Amen. Hallelujah, Jesus. Again, Lord God, binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat as we continue to worship you this morning, Father God. Talagang kinikilala ka namin at ikaw lamang ang aming Panginoon Diyos at tagapagligtas. Walang kaming kayang gawin sa aming mga sarili lamang kundi namin kikilalanin ang iyong dakilang sakripisyo. O Diyos, muli sa iyo ang papuri, pagluwalhati at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Good morning po, mga kapatid. Isang pinagpalang umaga, no? Binabati din po natin yung mga kasama nating online. Isang magandang umaga po sa ating lahat. So, kamusta po tayo mga kapatid? So, mabuti. Dahil mabuti po ang ating Diyos. Amen po? No? Lagi pong mabuti ang Panginoon sa atin. No? And sino po sa atin mga kapatid yung kanina pagkagising, excited talaga siya na magpunta sa church? Di ba, pag excited, talagang gigising ka ng maaga, tapos talagang gustong-gusto mo na pumunta sa church. No? So, meron po ba sa atin ganun yung nararamdaman every Sunday? No? Dahil excited tayo na ibalik sa ating Diyos yung ating pagpupuri at pagpapasalamat. No? Tayo sama-sama na wino-worship ang ating Diyos. No? Last week po ay pinag-aralan po natin is about worship. So itutuloy po natin siya. So yung verse po na pinagkuhanan po ng ating lesson ay sa Romans 12:1-2. Pero ngayon po, we will just focus po sa verse 1 lang. No?
Sabi po sa Romans 12:1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your body as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So mga kapatid, laging nababanggit yung word na worship. No? Para sa atin, ano ba ang ibig sabihin ng worship? No, ang worship ba ay ito ay pagpunta natin sa simbahan? Pag tayo ay kumakanta? No? Sabi po dito, worship is not just church on Sunday, but how we live every moment for God. No? Nakuha po natin mga kapatid, na yung worship hindi lang siya kapag tayo ay pumupunta ng simbahan, kapag tayo ay umaawit, nagsasama-sama upang kumanta, no? But how we live every moment for God. Yun po pala yung ibig sabihin ng worship. So mamaya po, matatalakay pa natin kung paano ba natin mai-worship ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. So excited po ba tayo doon mga kapatid? No? Worship is not confined to a specific building or time. Kaya hindi lang tayo nag-worship kapag Sunday. No? Hindi lang, pupunta ako ng church para mag-worship. No? Pupunta ako ng Saturday, attend ako ng worship night. No? So, hindi siya confined po sa isang lugar lang. Nakuha po natin mga kapatid, worship is more than just singing and attending church services. It's a holistic lifestyle of honoring God in all aspects of life. No? Sa lahat po ng aspeto ng ating buhay ay tayo ay nakakapag-worship, nakakapagbigay ng honor, nakakapagbigay ng kapurihan sa ating Diyos. No? We can worship God anywhere and at any time. Wherever we are, kung nasaan man po tayo, no? Kung tayo man po ay nasa bahay, paano po ba tayo makakapag-worship kapag tayo ay nasa bahay? No? Through prayer. Reading po ng ating Bible, no? Pagbabasa po natin ng salita ng Diyos or sa pamamagitan po ng pagpe-play natin ng mga gospel music. So, magagawa po natin yon kahit sa bahay. No, hindi lang po siya confined dito sa church building na ito. Even pagka tayo po ay nasa bahay, kaya po natin mag-worship. Kaya po natin magbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. So, nakukuha po natin mga kapatid, no? At even po, mga kapatid, yung pag-ibig natin sa ating mga kapitbahay, way din po yun ng worship. Basta po nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon, ay tayo po ay nakakapag-worship sa ating Diyos. Nakuha po mga kapatid, sino po ba dito ay walang kagalit na kapitbahay? So yun, madami po Mahalaga po yan mga kapatid, dahil isang way po yan na ma-honor natin ang Diyos, na minamahal po natin yung ating mga kapitbahay. No? Kahit everyday ay may bidyoke na hindi ka makapagpahinga, kakayanan mo, kaya mo na mahalin yung mga kapitbahay natin. No? Yung mga kapamilya natin. So nakuha po natin mga kapatid, even po kahit tayo ay nag-work, no? Kahit po tayo ay nagtatrabaho, ginagawa po natin yung best natin, no? Honest po tayo sa ating trabaho. Sino po ba dito ang work from home? So, hindi natutulog, no? So, way po yon ng worship. Dahil nga po, sinasabi ng Biblia, kung ano po yung ginagawa natin sa tao, ay ginagawa din po natin yon para sa ating Diyos. No? Kung honest po tayo dun sa ating mga employer, no? Sa ating company, no? Sa trabaho natin, ay nabibigyan po natin ng kapurihan ng ating Diyos. Amen po? So, I hope madami po tayong natututunan ngayon pagtungkol sa worship na hindi lang siya about singing, hindi lang siya about dun sa pagpunta natin sa church building, kapag tayo po ay nagsasama-sama. Even po sa bahay, even po tayo ay nagtatrabaho. At even din po na kapag tayo ay nakikisalamuha sa ibang tao. No? Kaya po nating magpatawad. So way din po yan ng ating worship sa ating Diyos, na kaya po natin magpatawad sa ibang tao. Kahit grabe yung ginawa sa atin, kahit
sa tingin natin parang hindi siya kapatawad-tawad, pero dahil we want to worship God, kaya nating magpatawad. No? Sabi nga po makakayanan natin magpatawad kasi tayo unang pinatawad. Kung paano po tayo pinatawad ng Diyos, ay ganun din po tayo magpapatawad sa ibang tao. Hindi naman po tayo worthy, di ba? No? Makasalan. Dami nga nating pagkakasalan, dahil nga nating nagagawang mali. Pero pinapatawad pa rin po tayo ng ating Panginoon. So, sino ba naman tayo para hindi makapagpatawad? Nakuha po natin mga kapatid. So, napapractice po natin yung forgiveness. And we encourage and build up. So, nakakapag-build up po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi yung kapag nakita tayo, tayo yung nagiging cause para uminit yung kanilang ulo. No? Kundi tayo ay nagiging instrumento para mag-build up ng ibang tao. Na kapag nakita nila tayo, blessed na blessed sila. Tama po mga kapatid? So way din po yan ang worship natin sa ating Diyos. Yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. No? And yung pagiging trustworthy natin sa ibang tao. Lagi ko nga pong binabanggit yung hindi tayo nagiging cause ng chismis. No? Way din po yan ang worship natin. Nakakapagbigay tayo ng honor and glory po sa ating Panginoon. No? Every part of our daily life offers an opportunity to worship God. Amen. Lahat po ng part ng ating daily life ay opportunity po to give worship sa ating Diyos. Nag-agree po ba kayo doon mga kapatid? Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Kahit daw po tayo ay umiinom at kumakain, gawin daw po natin ang lahat para sa ikakarangal ng Diyos. No? Kahit pala sa mga simpleng bagay is an opportunity po para po tayo ay magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Amen? No? Kahit pala yung simpleng pagpila ay nakakapagbigay ng karangalan sa ating. Hindi tayo sumisingit, no? Kahit yung simpleng pagsunod po natin sa traffic rules, di ba? Yung pakapag red na, stop na talaga. Hindi mo nahahabulin yung orange pa lang Di ba? So, sa mga simpleng bagay po, mga kapatid, is an opportunity po para makapagbigay tayo ng karangalan sa ating Diyos. No? So, ano ba yung worship na hinahanap sa atin ng Panginoon? Tayo bilang mga Kristiyano, ano ba yung worship na hinahanap ng Diyos Ama sa atin? No, sabi po ng John 4, verse 23 to 24, ito po yung story na na-meet ni Jesus yung babaeng Samaritana. Kung familiar po kayo. So, tulad nga po ng sinasabi ko, basahin nyo po para baka isipin nyo po ay kami dito ay nag-iimbento lang. No, maganda po talaga na tayo po ay binabasa natin kung ano man po yung napapag-aralan natin. Para po aware tayo na, ay tama ba yung sinasabi ni Brother Jonas? Baka invento niya lang yun o ginugol niya lang yun. Or ChatGPT, no? Maganda po tayo sa sarili natin ay tayo ay nagsisik, tayo po ay inaaral talaga natin yung salita ng Diyos para po tayo ay hindi maligaw, no? Okay po ba yun mga kapatid? Sabi po sa John 4 verse 23 to 24, subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ninanais ng Ama. Ang Diyos ay espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. So, yun daw po yung hinahanap na pagsamba sa atin ng Diyos. Tayo ay mag-worship in spirit and in truth. Nakuha po natin mga kapatid? No? In spirit. This signifies that worship is not limited to a physical location. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, no? Hindi lamang po na-confine yung pag-worship natin sa loob ng church na ito. No? Kahit po nasaan tayo, kaya po natin mag-worship. Kaya po natin magbigay
ng karangalan sa ating Panginoon. No? Tulad nga po nung sa story na to, ay ang mga Samaritan po ay nag-worship lamang sila sa isang place. Yun po ay tinatawag na Gerizim, yung Mount Gerizim. Doon lang po sila nag-worship. No, yung conversation nga po nung Samaritana at saka ni Jesus, sabi nung Samaritana, kayo ay sumasamba dun sa templo sa Jerusalem, tapos kami naman ay sumasamba sa bundok na ito. So, dito po pinapakita na yun po yung kagandahang loob ng Diyos para sa atin, na we can worship kahit nasaan man tayo. No? Nakuha po natin, even yung mga Hudyo, sila po ay nag-worship lamang doon sa temple sa Jerusalem. So, iyan po yung kagandahang loob ng Diyos na kahit saan po tayo ngayon ay nakakapag-worship sa Kanya. No? It's an internal, heartfelt engagement with God, empowered by the Holy Spirit. It's about sincerity, authenticity, and the connection with God, very nature as spirit. So, ang importante po mga kapatid, yung pagiging authentic natin sa ating pag-worship. Yun nanggagaling po talaga sa ating puso. No? Yun po yung, kaya po tayo nagsasama-sama dito is para ma-express talaga natin tayo sama-sama kung ano ba talaga yung nilalaman ng puso natin. Kung ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Di ba? May 7 days tayo. Kamusta ba ang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Paano natin maibabalik sa Kanya yung kabutihan niya sa atin? Di ba? So, mga kapatid, yung pag-worship natin is overflow po. Yung pagkanta po natin is an overflow po kung gaano natin na-experience ang Diyos sa buhay natin. No? Kung tayo po ay hindi makapagtaas ng kamay, parang pagpunta natin dito ng simbahan ay lungkot na lungkot tayo, para tayong binagsakan ng mundo. So, gaano ba naging kabuti ang Diyos sa loob ng 1 linggo sa atin? Sabi nga po, walang dahilan para hindi natin papurihan ang ating Diyos. Yung paggising lamang po natin sa umaga is laking dahilan na para pupurihin natin ang ating Diyos. Amen po? Yung iba po, hindi na nagigising. Paggising nila, may sakit pa din Pero tayo po gumigising ng malakas. Amen mga kapatid? So, napakadaming dahilan po para sambahin at purihin po natin ang Diyos. No? Kaya sabi ko nga po kanina, every time talaga na pupunta tayo at magsasama-sama para i-express natin yung worship natin sa ating Diyos, ay maging excited po tayo. No? Amen mga kapatid? No, in spirit. So hindi po siya naka-confine lang sa isang lugar. No? In truth. This means worship must be based on truth, revelation of God found in Jesus Christ and His Word. So, importante po na yung ating way of worship, yung ating pong pag-worship sa Diyos ay based on truth. No? Based po sa salita ng Diyos. No? So, ngayon, madami tayong nakikita sa social media. Di ba kapag nag-worship sila through singing, makikita natin talagang nagwawala Pero based ba yun sa salita ng Diyos? So tayo din yung makakakita or ma-assess natin yung ginagawa natin is based sa salita ng Panginoon. Kaya po mahalaga mga kapatid na binabasa natin ang salita ng Diyos. Kasi ito nga po yung ating map. No? Ito yung, kumbaga, manual po ng ating buhay. No? Para magawa po natin yung layunin ng Diyos, ito po yung dapat nating sinusundan, yung salita ng Diyos. No? Nakuha po natin mga kapatid. Kaya importante na everyday talaga tayo ay nag-aaral, talagang sinisik natin, sino ba si Kristo? Kasi mawo-worship lang naman natin ang God kung gaano natin siya kakilala. Tama po ba mga kapatid? Paano natin i-worship yung Diyos na hindi naman natin kakilala? Nakuha natin yung point mga kapatid.
Kaya po importante, kinikilala po natin ang ating Panginoon. No? Sabi po ng Romans 12:1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your body as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. No? So ngayon po, mga kapatid, ay pag-aaralan po natin, yung topic po natin ngayon is worship is lifestyle. Worship is a lifestyle. So ito po, mga kapatid, yung buhay natin. Tayo bilang mga Kristiyano, buhay na po natin yung nag-worship. Buhay na po natin yung nagbibigay ng karangalan. Buhay na po natin yung nagbibigay ng honor, ng kapurihan sa ating Diyos. No? Hindi po to option na kung kailan ko lang gusto mag-worship, doon lang ako mag-worship. Di ba? Kung kailan lang okay yung aking feelings, kung kailan lang okay yung aking emosyon, no? Hindi po nakabase sa ating feelings and emotion yung ating pag-worship, mga kapatid. Ito po mismo yung buhay natin. Amen? No? What does Romans 12:1 means? Why worship? In view of God's mercy. Mga kapatid, bakit nga ba tayo mag-worship? No? Unang-una mga kapatid, because of who God is. Kaya nga po sinabi ko kanina, mawu-worship lamang po natin ang Diyos kung gaano po natin siya kakilala. No? God is our Creator, powerful, wise, and good. Worship is our way of showing respect and awe for such a magnificent being. No? Alam po natin ang Diyos ang ating Creator. Kaya po marapat lamang na siya po ay ating i-worship. Kung sino siya, mga kapatid. No? Kung sino po ang ating Diyos. Sino po ba ang Diyos sa ating buhay? No? Yun po yung katanungan, mga kapatid. Sino po ba ang ating Diyos sa ating buhay? So, sa pamamagitan nun, dun po natin siya maiwo-worship. No? Siya po ba ay ang ating Diyos at tagapagligtas? O tila ba siya ay nagiging genie? Kapag tayo ay may request, doon lang natin siya naaalala. No? Kapag tayo ay may problema, doon lang natin tayo lumalapit sa Kanya. No, every situation po ng ating buhay, mga kapatid, ay lagi po natin kinikilala kung sino ang Diyos sa ating buhay. Amen, mga kapatid? Because of what God has done. No? Why worship? Because of what God has done. Kung ano yung ginawa sa atin ng Diyos. God give us life, sustain us, and offer love and guidance. Worship is our way of saying thank you for all these blessings. No? Tayo po ay nag-worship dahil sa kung ano yung ginawa sa atin ng Diyos. Tayo po ay binigyan niya ng buhay. Tayo po ay niligtas niya sa kapahamakan. No? Siya po ang nagsusustain sa atin. Siya po ang nagbibigay ng guidance sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. No? Nakuha po natin, mga kapatid. Nandyan pa po ba kayo? Nandyan pa po. So, importante, mga kapatid, na dahil, sabi nga po, alang-alang sa kagandahang loob ng Diyos. No? I appeal to you, sabi ni Apostle Paul. Napakadaming dahilan para po i-worship natin ng Diyos. No? Napakadaming dahilan. Napakabuti po ng ating Diyos. No? Kung minsan tayo ay may problema, pero isang problema lang yun. Ano ba yung mga magagandang bagay na ginawa sa atin ng Diyos? Minsan kasi masyado tayo na-focus na lang dun sa mga pangit na sitwasyon eh. No? Pero hindi natin nakikita kung ano ba yung mga magagandang bagay na ginawa sa atin ng Diyos. No? Amen, mga kapatid? So how to worship? Paano ba tayo mag-worship? Sabi nga po dun sa binasa natin, offer your bodies as living sacrifice. No? Yung ating pong bodies, all of you, lahat po ng meron tayo. No? Yung buong pagkatao po natin. Yung time po natin, yung hand, yung thoughts, and yung energy. No?
Kaya nga po kilala niyo si King David, lagi niyang binabanggit, "Bless the Lord, oh my soul." No? Lahat ng meron ako, no? Ibe-bless ko ang aking Diyos. No? Ano pa po? Living sacrifice, not dead but alive for God, giving Him our daily life. Mga kapatid, worship requires sacrifice. Nag-agree po ba kayo sa akin doon? No? Yung worship po ay nagre-require ng sacrifice. No? Even po nung sa Old Testament, yung way po ng kanilang worship ay nagsasacrifice sila ng burnt offering, no? Para sa kabayaran ng kanilang mga maling gawa, no? Mamaya po makita po natin yung example doon. True worship is not just about what you get from God. It's about what you are willing to give to God. Amen, mga kapatid. No, hindi nag-worship tayo para may makuha tayo, kundi para may maibigay tayo sa ating Diyos. It's not about us anymore, mga kapatid. No, kapag tayo ay nag-worship, ay kailangan may matanggap ako, kailangan ganito yung maranasan ko, kailangan ganito. No? Tayo po ay nag-worship para ma-express natin yung ating thanksgiving po sa kabutihan po ng ating Panginoon. No? Hindi na po tutungkol sa atin. Nakuha po natin, mga kapatid, kung gaano po tayo ka-willing to give everything po sa ating Diyos. No? Sacrifice through giving your time. Start your day with Him. Paano po ba tayo gumigising? Paano po ba tayo nagde-devote ng time sa ating Diyos? No? Why we give our time to God? No? Bakit ba tayo nagbibigay ng time para sa Panginoon? No? Because it reflects po kung gaano tayo nag-spend ng time, it reflects po kung gaano natin binavalue yung isang bagay, yung isang relasyon. No? Di ba minsan, yun nga yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng paghihiwalayan kasi wala ka ng time. Ay, totoo ba? Nawawalan ka na ng oras. No? So it reflects po kung gaano po tayo nag-i-spend ng time is kung paano po natin binavalue yung ating relasyon sa Diyos. No? Kaya mga kapatid, dapat hindi tayo nalilate kasi binavalue natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. No? Amen, mga kapatid? Naalala ko nga, mga kapatid, nung dinala namin si Yana sa hospital, yung monthly visit niya sa PEDYA. May nakasabay po ako sa elevator. Sabi nung galit na galit Sabi po, ito namang mga doktor na to, kala mo namang oras lang nila ang mahalaga. Hindi na ako babalik. Galit na galit talaga. Wala naman siya kausap. Diyan siya. Sobrang galit niya, kinakausap niya na yung sarili niya. Talagang gusto niya kumawala yung galit niya. No? Mga kapatid, ang nakita ko lang dito na mahalaga talaga yung oras. No? Kaya sa lahat po ng ating ginagawa ay pinahalagahan natin yung oras. Hindi lang sa atin, kahit yung sa mga kasama natin. Di ba? No? Kahit dito sa simbahan. No? Kasi hindi naman tayo pumupunta dito para sa tao di ba? Pumupunta tayo para sa Diyos. No, kaya nga tayo ay ina-encourage natin ang bawat isa na maging excited talaga tayo every time na pupunta tayo para express natin yung ating pagpupuri sa ating Diyos. No? Bakit kapag ibang bagay ang aga-aga natin? Di ba? Bakit kapag outing, hindi nga tayo makatulog, di ba? Pero nakakalungkot, mga kapatid, na kapag gawain ng Diyos ay hindi tayo nagpuput ng extra effort talaga na magising ng maaga. No? So, it reflects po kung gaano natin binavalue yung ating worship
sa ating Diyos. Amen, mga kapatid? No? So, next week, maaga na po tayo lahat. Dahil talagang may natututunan tayo. I-apply natin yung mga natututunan natin. Amen, mga kapatid? No? So, kahit hindi dito sa simbahan, mga kapatid, sabi nga po yung worship natin, hindi lamang dito na nakukulong sa simbahan Kahit sa trabaho natin, dapat hindi tayo nalilate. No? Kahit sa mga usapan natin, sa ibang tao. No? Naalala ko nga po, yung umattend po kasi kami about sa business, meron po siyang appointment. Tapos itong tao na to ay nag-set ng time. Tapos yung ka-appointment niya ay hindi sumipot na dun sa napag-usapan. Hindi niya na binalikan. So yung opportunity dapat na meron sila nung business partner niya ay nawala. Dahil lamang dun sa hindi niya pagsipot sa oras. So malaki po yung nagagawa kapag tayo pa ay punctual. No? So kasi it reflects po kung gaano natin pinahalagahan yung mga ginagawa po natin. Amen, mga kapatid? No? So, ayan po, sa mga usher, no? Sila. Maaga na po sila next week. So, sacrifice, mga kapatid, hindi po ito madali. No? Sabi nga po, worship requires sacrifice. No? Kaya tayo talaga magsasakripisyo. No? Kahit antok na antok ka pa. No? Minsan, pahinga mo na nga lang yung Sunday Diba? Pupunta ka pa ng simbahan. No? Kasi sakripisyo Yun yung way of worship mo No? Giving your attention. Sabi po ng Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. No? Yung giving your attention. No? Nagbibigay po talaga tayo ng yung talagang every time na tayo po ay nagdi-devote ng time para sa word ng Lord, na kapag nag-ring yung cellphone mo, no, isantabi mo muna kasi you give attention sa word ng Lord. No? Kapag yung nag-worship ka sa bahay, no? May nag-doorbell, no? So, nasa sa atin po yun kung kailan yung mas okay na time. Yung hindi tayo magagambala, di ba? Yun naman din yung instruction sa atin. Punta tayo sa room, yung hindi tayo magagambala kapag tayo po ay kakausap sa ating Diyos, no? Tayo po ay magbibigay talaga ng time. So, giving your attention, no? Sino ba naman sa atin yung, kunyari, may kausap tayo, tapos habang kausap mo yung isang tao, may iba kang kinakausap. Ano mararamdaman nun? Di ba? Ano ba naman to? Di ba? May usapan tayo na gantong oras, ako lang yung kakausapin mo, tapos kung sino-sino yung kaharapin mo, di ba? Medyo masakit. No? So, yun, giving your attention. Sabi nga po, day and night. Yun pa nga po yung instruction sa atin, day and night. We meditate po yung Word of God. No? Ano pa? Giving up your own desires. Madami po tayong mga pangarap, madami po tayong gusto, nais sa buhay, pero we are willing to give up yung desire po na yon just to worship our Lord. No? Para makapagbigay po ng honor and glory sa ating Diyos. No? Sacrifice. Lord, ito na yun Tagal-tagal ko nang gusto to No? Pero, ang tanong, makakapagbigay ba to ng glory and praise and worship sa ating Diyos? Naku po natin mga kapatid, giving your resources. So, ito po yung malaking challenge sa atin mga kapatid. No? Yung, kaya willing ba tayo na isacrifice yung resources natin para sa ating Diyos? No? Ano ba yung mga resources? No? Sabi po ng Luke 16 verse 10 to 12, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay.
Kaya kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? So sinasabi po ng salita ng Diyos, kung sino man po yung mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. So if you are not willing po na maibigay, yung mga simpleng bagay para sa Diyos, ay mahihirapan po tayo mga kapatid na maibigay talaga yung buong sarili natin sa Diyos. No? Kung sa resources pa lang tayo po ay nasusubukan na. Resources, yun po yung example, pera natin. No? Ari-arian natin. No, willing ba tayo na magamit ito para sa glory ng Diyos? No? Kapag hiningi ng Diyos, kaya ba nating ibigay? No? Lastly po, mga kapatid, giving yourself. Sabi nga po, more of Him and less of us. Actually, none of us na nga po, mga kapatid. Why? Kasi binili po tayo ng ating Diyos. Kung tutusin, wala na po tayong karapatan sa ating sarili. Amen, mga kapatid? Yung willingness po natin na i-sacrifice even yung ating sarili is way of worship po natin sa ating Panginoon. Kaya po ba natin i-sacrifice yung sarili natin para sa Diyos? No? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body. No? Sabi po kanina dun sa binasa natin sa Romans 12:1, no? Ibigay po natin yung ating katawan para sa Diyos as living sacrifice. Kasi po, ito po yung ating spiritual act of worship. No? And sinasabi po dito na we are not, hindi na tayo yung may-ari ng ating buhay. Na hindi na yung sarili natin yung masusunod, kundi yung ating Diyos. Amen, mga kapatid? No? Giving yourself. More of Him and none of us. Amen? True worship often asks to give something that costs us. Something valuable. It's a way of showing how much God means to us. Mga kapatid, yung story na to, sa 2 Samuel, makikita natin kung gaano talaga yung heart ni David pagdating dun sa giving sa ating Diyos. No? Yung istorya po na ito ito yung time na nagkasala si King David, yung nag-conduct po siya ng census. No? So, assignment po ulit natin yan. Basahin po natin sa 2 Samuel chapter 24. No? Kung ano po yung naging istorya dyan. No, ito po yung time na nagkasala po si King David dahil nag-conduct po siya ng census sa Israel and sa Judah. No? Binilang niya po yung tauhan. No? And talagang nasaktan ng Diyos kasi syempre parang nagkaroon ng self-reliance. No? Gaano ba kadami yung aking tao? Nagdidepende na lang siya dun sa dami ng tao niya eh. Hindi na siya nagdidepende na dun sa Diyos na meron siya. No? And lack of trust in God's promise. Di ba sabi ng Diyos sa kanila, God had promised to multiply Israel and make them a great nation. Tapos magdidepende sila dun sa kung gaano kadami yung tao sa Judah at sa Israel. Dahil po doon sa ginawa ni King David na yon, nagalit po si Yahweh. No? Pinamili niya nga po siya ng tatlong parusa eh. Pero sabi ni David, kung ano po yung, sabi niya kay Samuel, kung ano yung gusto ng Diyos. So, sabi po doon, 70,000 of men yung namatay dahil po doon sa plague, dahil po doon sa salot na pinadala ng Diyos. Tapos nung i-raise na nung angel yung kanyang hand para
puksain lahat ng tao sa Israel and Judah. Pinigilan po sila ni Yahweh. So makikita pa rin natin doon na grabe pa din yung pag-ibig ng Diyos. Na kahit na ganun yung nagawa ni David, ay pinigilan niya pa rin yung anghel na puksain yung Israelita at saka yung Judah. No? And inutusan ni Yahweh yung propeta na sabihin ganito yung gawin ni David. Sabi po sa verse 24, "But the king said to Araunah, 'No, but I will not buy it from you for a price. I will not offer burnt offering to the Lord my God that cost me nothing.' So David brought the threshing floor and the oxen for 50 shekels." Sabi kasi nung prophet, mag-offer ka dun sa ano nga tawag doon? Giikan sa lupain ni Araunah. Sabi naman ni Araunah, huwag nyo na pong bilhin. Ayan, gamitin nyo na lang. Pero sabi ni King David, hindi ako mag-o-offer ng burnt offering kay Yahweh nang hindi magkokos sa akin ng something. No? Ganon yung heart ni David pagdating dun sa pag-give ng sacrifice sa Diyos. Yung nagkokos talaga sa kanya ng something. So ano yung makikita natin dito mga kapatid? Hindi yung mga tira-tira lang natin yung ibibigay natin sa Diyos. Hindi yung mga free time lang natin yung ibibigay natin sa Diyos. Talagang magde-devote tayo ng time na magkokos sa atin ng something. Amen mga kapatid? No? Tulad ng heart ni King David, ganun din po mga kapatid yung maging heart natin. Na we are willing talaga na mag-cost sa atin ng something, yung something na ibibigay natin sa ating Diyos. Amen? No? Minsan, inisip natin, ay, tutulog ko na lang. Kaya na nila yan. Madami naman sila eh. No? Diba mga kapatid? So, nire-remind lang po tayo dito na ganun din po yung maging heart natin. Every time talaga tayo ay mag-o-offer po sa ating Diyos. Amen? What kind of worship? Holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Holy and pleasing. No? Ibig sabihin po ng holy, set apart for God. Living differently. No? Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light." So nagagalak po ba tayo doon mga kapatid na we are set apart? No, pinili tayo ng Diyos. No? Holy nation, people for His own possession. No? So, dahil po tayo ay pinili ng Diyos, iba na tayo. No? Iba na tayo. Tayo po ay pagmamay-ari na ng Diyos. Kaya we live differently. Kung ang way ng pamumuhay sa mundo ay sa kaliwa, tayo ay sa kanan. No? Hindi tayo sunod sa agos. No? Mababasa din po natin 'yan sa 12:2 ng Romans. No? Pero magfo-focus lang po tayo sa 12:1. No? Chosen, ibig sabihin po, tayo ay pinili, tayo po ay set apart. Inihiwalay po tayo ng Diyos. No? Nakuha po natin mga kapatid. So, ibig sabihin din po ng holy is connected with God. Sabi nga po dahil ako ay holy, dapat kayo din ay holy. No? Turn away from sin. So yung lumang pagkatao po natin ay hindi na dapat namumuhay sa atin. Kasi tayo po ay hinango na ng Diyos sa lumang nating pagkatao. And most important po is we rely on the Holy Spirit. No? Tayo po ay namumuhay na sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi hindi naman natin talaga kaya sa ating sarili eh. Babalik at babalik lang po tayo. Pero
Kapag po ang banal na Espiritu po ang siyang naghahari sa ating buhay, magagawa po natin ang kalooban ng ating Diyos. Amen po mga kapatid. Ngayon naman po yung pangako ng Diyos eh. Hindi ko kayo iiwanan mag-isa. Ako'y magpapadala sa inyo ng comforter, ng Holy Spirit, na siya magpapaalala ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. No? So, yun yung makakatulong sa atin to live talaga na according po sa kalooban ng Panginoon. No? Holy. So, ito po yung hinahanap din ng Lord sa atin bilang mga lingkod niya, bilang mga Kristiyano. No? Kapag tayo po ay hindi lang po tayo Kristiyano na sa religion, kundi talagang nakikita talaga sa ating mga buhay yung pagiging Kristiyano. Nagre-reflect si Jesus Christ po sa ating buhay. No, kung paano talaga tayo namumuhay. Amen mga kapatid? Living with holiness is about choosing God's way in all areas of our life. Growing in our relationship with Him and letting His love transform us from the inside out. No? Inaalaw natin na ang Diyos ang siyang mag-transform po sa atin, inside and out. No? Hindi Bible study tayo ng Bible study, pero hindi naman tayo natatransform. Ialaw po natin na ang Diyos na matransform tayo. No? Inside and out. No? Lagi nating pipiliin kung ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. No? Tulad nga po ng sinabi ko kanina, none of us. More of Him and none of us. Amen mga kapatid? Pleasing. Ano po ibig sabihin ng pleasing? Obedience and faithfulness. Sabi po ng 1 Samuel 15:22, God values obedience more than sacrifice or rituals. True worship is demonstrated by keeping His commandments and walking in His way. Ito po yung istorya na inutusan po si King Saul na puksain yung Amalek. No, assignment po ulit natin to. Basahin po natin sa 1 Samuel chapter 15. No? Ang utos po ni Yahweh kay Haring Saul ay puksain, walang ititira, uubusin yung Amalek. So, ginawa naman po, pinuksa, pero nagtira. Pinili po nila yung mga magagandang bagay at sabi, iuwi natin, i-offer natin kay Yahweh. Pero ang utos sa kanila ni Yahweh, walang ititira. Tapos narinig ni Samuel, ano tong naririnig ko na mga huni na mga hayop? Sabi ni Saul, ginawa ko naman yung sinasabi sa akin ni Yahweh. Pinuksa ko yung Amalek, wala akong tinira. Pero natakot ako dun sa mga tao. Ang sabi nila, iuwi natin yung mga magagandang hayop, mga magagandang bagay, at ihandog natin kay Yahweh. Dahil doon, nagalit si Yahweh kay Saul. At dahil doon sa hindi niya pagsunod, doon sa instruction ng Diyos, siya po ay inalis bilang hari. Nakita po natin yung naging cause nung kanyang pagkakaalis bilang hari. Dahil lang sa simpleng hindi pagsunod sa Diyos. Mas pinili niya sundin yung tao kesa doon sa instruction sa kanang Diyos. Natakot siya. Sabi po ng 1 Samuel 15:22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. No? Obedience is better than sacrifice, mga kapatid. No? Minsan kasi tayo lang yung sa tingin natin, ito yung tama Ito yung gagawin ko, pero hindi naman yun talaga yung gusto ipagawa sa atin ng Diyos. No? Kaya mahalaga mga kapatid yung pakikinig talaga ng instruction sa atin ng Diyos. True worship, what God truly wants. No? Sabi po ng John 4, verse 23-24, subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin mga kapatid, kung may tunay, merong hindi tunay. No? Sinabi dito,
Dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, how to live this out? Paano ba natin ipapumuhay itong pinag-uusapan natin na ito, mga kapatid? Unang-una, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating thoughts, our thoughts. Paano ba tayo mag-isip? No? Ano ba yung mga pumapasok sa isipan natin? No? Think on good, pure things, not worldly things. No? Our actions. Paano ba tayo kumilos? Paano ba tayo umakto? Paano ba tayo mamuhay? No? Do your best in everything. Be kind, honest, and helpful. No? And last, our time and money. Use them for God's glory. Amen, mga kapatid? No? Sabi nga po ng Colossians 3:1-4, yamang binuhay kayong muli sa kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, huwag ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Ituon daw po natin yung ating kaisipan doon sa mga bagay na makalangit. No? Mga kapatid, nakuha natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? And masyado tayong busy sa mga bagay-bagay. Pero nire-remind tayo, mga kapatid, na ituon natin yung ating kaisipan. Mamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. No? Our whole life can be worship to God. Yung buong buhay po natin can be worship to God. Amen, mga kapatid? No? Hindi lang yung ating pagkanta. Hindi lang yung ating pagsasama-sama. No? Hindi lang yung ating pananalangin. Buong buhay natin, mga kapatid, kasama yon. Amen? Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo kumilos, at kung paano tayo kawiling i-give yung lahat sa atin. Amen? No? And this is the challenge for us, mga kapatid. What is one small step you can take today to live as a living sacrifice? Ano yung kaya natin na i-commit talaga sa Diyos? Kahit maliit na step yan, no? Pag nagsunod-sunod yan, magdire-diretso yan, talagang makakapamuhay tayo na nagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. So, tayo po ay tumayo. Let's take this time, mga kapatid, na ipag-pray natin na tulungan tayo ng Lord na yung mga bagay na nahihirapan tayo na i-commit sa Kanya ay makumit talaga natin sa Kanya. Na siya yung tumulong sa atin para magawa yung mga bagay na ito. No? Ask God to help us live a life of worship. Dahil ito po yung ninanais ng Diyos talaga sa atin bilang mga Kristiyano. Na tayo po, mga kapatid, ay maging seryoso talaga sa relasyon natin sa Diyos. No? We are not Sunday Christian. No? Every day ng buhay natin, tayo po ay Christian. Tayo po ay tagasunod ng Diyos. So ito po yung time, mga kapatid, na maging seryoso po tayo. No? Maging ganun po yung mga dalangin natin. Yun po yung maging laman ng puso natin. Na, Lord, gusto ko maging seryoso sa inyo. Willing po ako na ibigay ang lahat ng buhay ko as living sacrifice. Na ito yung worship na kaya kong ibigay sa inyo. Mga kapatid, magagawa lamang po natin yan kung iaalaw natin siya na kumilos po sa ating buhay.
So, let's take this time mga kapatid na tayo po ay manalangin, tayo po ay humingi ng tulong sa ating Diyos. Dahil siya lamang po ang makakatulong sa atin para magawa ang lahat ng ito. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for reminding us na lahat ng meron kami is an opportunity to worship you. Lord, we are willing na i-sacrifice yung buhay po namin just to give glory sa inyong pangalan, Panginoon. May mga area kami ng buhay na nahihirapan po kami. May mga sitwasyon po sa buhay namin na umaagaw ng atensyon. Instead na magbigay po kami ng time para sa inyo. Lord, kayo po yung nakakaalam ng sitwasyon ng buhay po namin. Alam po namin na kayo lamang po yung makakatulong sa amin para ma-overcome yung mga bagay na ito. Lord, nandito po kami at lumalapit po sa inyo na alam po namin, sa tulong nyo, magagawa po namin na maibigay yung best offering, yung best worship na kaya po namin ibigay para sa inyo. Lord, we worship you for who you are. We worship you, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo po sa buhay namin. Lord, we worship you for you are worthy. Karapat dapat ka sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Lord, madalas po kami magkulang, madalas po kami makakalimot, madalas po hindi po namin nabibigyan ng time yung relasyon namin sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Ibalik niyo po yung init ng pag-ibig namin sa inyo, Panginoon. Kung gano'n niyo kami inibig, ay gano'n din po namin kayo, Panginoon. Maiibig sa tulong niyo din po, Panginoon. Lord, limited lang po yung aming kakayahan. Pero sa tulong niyo, alam po namin, magagawa po namin ang lahat ng bagay na nais niyo po sa aming buhay. Nais po namin sumunod sa inyo, Panginoon. Dahil sabi nga po ng inyong salita, obedience is better than sacrifice. Nais po namin na magamit niyo po yung buhay namin para maparangalan ang inyong pangalan. Sa bawat sinasabi namin, sa bawat iniisip namin, sa bawat ginagawa namin, nasan man po kaming lugar, dalangin po namin na magamit niyo po yung buhay namin para sa inyong glory. Na makita po si Kristo sa aming buhay. Na hindi lamang po kami maging Sunday Christian, kundi everyday ng buhay namin, ipapamuhay po namin si Kristo na nasa sa amin, O Diyos. Lord, salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pagpapatawad. Salamat po sa inyong pagtanggap at pagpili sa bawat isa, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, ito yung nais nyo, Panginoon, na maihandog namin yung aming katawan. Holy and pleasing sa inyong harapan, Panginoon. Lord, hindi po namin kayang pantayan yung ginawa nyo sa aming buhay. Pero we are willing to give everything po na meron kami para sa inyong glory, para sa inyong kapurihan, Panginoon. Lord, we bring back all praises and glory sa inyong pangalan.
For you are worthy of all this, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming buhay para sa inyong ikadadakila. Muli po, pinasasalamatan po namin kayo, dinadakila po namin kayo, O Diyos. Maraming salamat po. We praise you, we love you, God. Ito po ang sinasamo tinadalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. God Amen. bless everyone. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa
malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. We praise you, Jesus. Ayan. So, before I give the benediction, a couple of announcement lang po. And of course, we welcome po yung ating mga bisita. Ayan, si Aldrich, si Brother Aldrich, tama ba? No, at saka si Sister Marina. No, we are always excited po na may mga bagong mukha, bagong mga kasama tayo, no? Na dito po sa ating pagsamba. And of course, yung mga kasama po natin online, ano? We love na lagi po kayong present kahit sa online. And of course, sabi ko nga po, we are always excited kapag sama-sama tayong sumasamba dito sa ating on-site, no? So, we encourage you na samahan niyo po kami, no? Kung kaya naman ay magsama-sama po dito tayo sa on-site, sama-samang sumamba. Ayan. So, a couple of quick announcement. Later on po, ano, ang ating pong mga youth, meron po silang youth gathering at 1 p.m. dito sa church. So, setting up your mind. No, mukhang seryoso ito. Wag a-absent yung mga youth, ha? Seryosohan na to. That's a very good activity po this afternoon sa ating youth, no? And then, pangalawa po, this coming June 10, meron po tayong Brigada Eskwela. Ayan, naku, pasukan na mga youth. Mga estudyante dito, excited na ba kayong pumasok? No? So we are encouraging everyone po na available. This coming June 10, Tuesday po ito, we will be committing sa high school, dito po sa Fisheries. Dito lang po yan sa ating barangay, sa bandang dulo, no, kung familiar kayo. Yung high school po doon ay we will be committing yung June 10, Tuesday, 7 a.m. no, hanggang noon, na tayo po ay tutulong, makikiisa doon po sa kanilang Brigada Eskwela. So I'm inviting everyone, no, who can join us, no, especially yung ating po mga kabataan, no, even yung mga nanay at tatay, very much welcome po kasi ito po ay totohanang linisan. Totohanang trabaho po ito. Kaya we need people and volunteers na makasama po at makaisa natin dito sa gawain ito. And we are starting po na talagang ma-involve tayo doon sa community. Excited po ba tayo? Parang walang gusto sumama. Excited po tayo na makasama dito. And of course, this month, magkakaroon din po tayo ng Couples Fellowship sa huling linggo ng June. Okay po ba yun? No, malinaw po ba, mga kapatid? No, Brigada Eskwela po tayo, June 10. We're expecting na marami po sa atin yung makapag-participate. First time po natin to gagawin as a church. So, we are excited talaga na magkaroon tayo ng impact sa community. And especially, we are investing to the next generation, no, sa mga kabataan po. Okay po? No, mga kapatid, alam niyo po, napakaganda po ng ating topic, We started this series of true worship. No, not to make feel us guilty. No, baka sabihin yung mga sinasabi ng mga preacher natin, parang guilt trip naman masyado. No, but we are really trying na ma-remind po tayo na maibalik tayo doon sa katotohanan kung paano ba tayo dapat talaga sumasamba sa ating Diyos. No? Alam niyo po, most of us, especially siguro sa generation ko and then younger generation, sa age ko. Bata pa po ako, 28 pa lang po yata ako eh. So yung mas mga bata pa sa akin, we are so busy, we are so thinking so much ahead, no? Na para bang, dapat sa ganitong edad ko, ganito na yung na-achieve ko. Dapat sa ganitong edad ko, dapat establish na yung career ko, establish na yung business ko. No? And we tend to neglect, nasaan ba si Kristo doon sa mga priorities natin na yon? And hindi ko po ito sinasabi kasi hindi ako ganun. It is a wake-up call para po sa bawat isa sa atin. No, hindi ko po sinasabing masama yun eh. Maganda po iyon. Pero may paalala po ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Matthew chapter 6, verse 24. Basahin ko muna yung verse 24, kung familiar kayo po dito. Sabi dito, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kakapuutan niya ang isa
at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran niya ng tapat ang isa, tahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Grabe yung warning ng salita ng Panginoon. Kaya doon po makikita natin nasaan ba talaga ang puso ko ngayon? Nasa pagpapayaman ba? O nasa pagtitiwala ba sa ating Diyos? Ganun yung nangyari kay King David Nawala yung focus niya doon sa pagtitiwala niya sa kayang gawin ng Panginoon, kaya nagsenso siya para maipakita yung strength ng kanyang army. Not to showcase the strength of God over His nation. At ito pa po, ang sabi sa verse 31, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Sa Matthew pa rin po ito, Matthew chapter 6. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam ng inyong Ama na nasa langit, kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat, ang pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Grabe. Yung reminder dito. Ang gusto sa atin ng Panginoon ay pagharian niya ang ating mga buhay. Sabi po sa verse 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. What a great reminder for each and every one of us. Yung lahat po ng ibinahagi sa atin kanina ni Brother Jonas and even this word. Huwag po tayo masyadong mag-alala. Alam niyo po, dyan ako galing. Sobra akong maalalahanin. No? Yan nga, iniisip ko na saan ko pag-aaralin yung bunso ko Kasi tinitingnan ko yung kaya ko pa ba? Kasi tinitingnan ko yung savings namin. Parang di ko na kaya. But I am being reminded. Sumamba ka lang. Yung commitment mo sa akin, ipagpatuloy mo lang. Pag nag-commit po tayo sa gawain ng Panginoon, you are not committing to us. You are not committing to the leaders and elders of this church. You are committing to God. Kaya yung tanong kung dadating ka ba sa gawain, hindi po para pasiyahin yung bawat leaders ng church na ito na nakikita ko na amin kayong maagang dumarating o lagi kayong present. It is your commitment to our Lord Jesus Christ, showing na yung trust natin, yung faith natin, ay sa Kanya lang. Na hindi mo ipagpapalit ang araw ng linggo para maghahanap buhay kasi baka wala kang ipagbayad sa bills mo kinabukasan. It is showing your faith and trust to our Lord na Lord, uunahin kita sapagkat iyon ang sabi mo. Maging Diyos ka sa buhay ko at ipagkakaloob mo ang lahat ng pangangailangan ko. Kapatid, yan po ang gusto ng Diyos na mensahe sa atin. And we just pray na lahat tayo. Kasama po ako doon. Matapos yung ating pag-aalala sa mga bagay sa mundong ito. At ipalit po natin yung mga bagay na makapagbibigay ng glory at kaluguran sa ating Panginoon. Amen? Amen? No? Naintindihan po natin lahat. Kasi nanggagaling din kami dun No? Kaya nga po tayo nandito para magpalakasan, magpaalalahanan. No? Kaya sa next week, attend pa rin po tayo. No? Isama pa natin yung mga pwede nating isama. Because the Lord is doing great things sa ating mga buhay. Do you believe in that, mga kapatid? Do you believe in that? No? Dalhin po natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoon, no, sa Kanya po na makapag-iingat sa atin sa pagkatisod, sa Kanya po na makapaghaharap sa atin sa banal na trono ng ating Panginoon ng walang kapintasan at ng may buong kagalakan.
Sa Kanya po na makapagbibigay ng mga bagay na higit pa sa kaya nating hilingin o isipin sa pamamagitan ng kapangyarihan na kumikilos at gumagawa sa ating mga buhay. Ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ng ating Panginoong Kristo ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen, amen, and amen. So God bless everyone. You may now go with peace. Kita-kita po ulit tayo sa araw ng linggo. God bless everyone.